Hello, Joy. Happy wedding day. Good day sa inyo at maraming salamat din po sa inyong lahat dahil nandyan kayo at sinamahan niyo ang bagong kasal na ginanap ngayon. At ako po ay humingi ng tulong niyo na sana'y pagtulungan natin ang dalawang ito na pumasok sa mundo ng pag-aasawa sa pamagitan ng dasal. Dahil alam naman natin na ang mundong ito'y hindi basta-basta. Ngunit kung ito'y pagtulungan natin sa pagdarasal, alam ko ito ay maging successful marriage. Kahit pagdaanan man ito ng ano-anong klaseng problema. Kaya sana kung sino-sino man kayo na nandyan, kahit hindi man tayo magkikilala, ngunit alam ko iisa lang tayo sa presensya ni God at magkapatid tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas sa atin. Sana po isama nyo sila Jokin at Joy sa inyong daily devotional at palaging nandyan upang tagapagpayo bilang kapatiran. Maraming salamat po sa inyo at sa ating Panginoong Hesus. Sa Diyos ang himaya, purihin ang ngalan niya. Sa iyo, Joy, bilang bagong kapamilya, kapuso at kapatiran, tinanggap ka namin sa araw na ito bilang anak at buong puso ka naming mamahalin. Nagpapasalamat din po ako kay God dahil ikaw na ang binigay ni Lord para sa aming anak. At sana po matanggap mo rin kami at idagdag sa puso mo bilang bagong mga magulang mo at tagapagpayo man din. Hindi pa man tayo nakikita sa personal at nag-uusap kahit isang beses, pero alam namin ito'y biyaya ni God. Dahil isa ito sa aming priority prayers ngayon na sana'y bigyan niya o bigyan ni God ang mga anak namin ng isang life partner na kilala ang Panginoon sa buong buhay nila. In other words, it's a Christian at ikaw na yun, Joy. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Purihin ang ngalan niya. Amen. Ang aming payo sa iyo, Joy, ito, na sana'y mahalin mo si Jokin ng totoo bilang bagong buhay at kasama habang buhay. Kung ano man ang mga ups and downs niya, sana'y matanggap mo ito ng lubusan at unawain at higit sa lahat, huwag mong kalimutan palagi ipaalam sa kanya na mahal mo siya at pagpayuhan palagi kung ano man ang ginagawa niya, gagawin niya ito dahil ito ay para kay Lord at sa bago niyang pamilya. At para sa mga bagong magulang at para sa totoong mga magulang ni Joy na aming mga bagong kumari at kumpadre, bilang mga magulang ni Jokin, sana po matanggap niyo si Jokin bilang bagong kapamilya niyo at kapuso at kapatid. At sana din po mamahalin niyo siya at unawain. Salamat po sa inyo. At para sa iyo, nak, first of all, I really thank God and praise Him dahil binigay ka sa amin bilang anak o napakabait na anak at kami ay naging magulang mo na kahit minsan hindi man kami magaling o magandang ihemplo o example sa inyo, ngunit tandaan nyo, ginawa ko ang lahat lang ng makaya ko bilang isang ina.
Hindi man ito perfecto para sa iyo o sa inyo, pero ito ay galing sa puso ko. At alam ni God yan. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko, at lalo na sa iyo, Kin, dahil iisa ka lang sa buhay namin. Dahil isa ka lang lalaki sa 5 magkapatid sa mga anak namin. Alam mo na, nung isilang kita, masaya ako at takot dahil meron na akong isang anak na lalaki. Takot dahil dyan ako nakafocus. Dahil sa isip ko, lalaki ka at maraming nakapaligid na mga bad influence, lalo na sa mga kamag-anak natin. Dahil alam ko na sila ay palainom at hindi Christian. Sabi ko sa sarili ko, paano kung hindi ito makapagtapos ng pag-aaral? Paano na ang maging future niya? Paano kung mag-aasawa na siya? Ano ang ibubuhay niya? Kaya dito nagsimula ang sariling pakikipag-usap ko kay Lord, na sana'y hindi mangyayari itong negative na isip ko. At ito'y nagbunga dahil binigay ni Lord at nakita ko yun. To God be the glory. At kahit saan ka nilagay ni Lord, kahit saan ka pumunta, kahit saang lugar ka pumunta, hahanap ka ng simbahan upang patuloy na magsamba at magpagamit sa mga gawain para pag-glorify ni Lord. At ito po ay nagbigay sa akin ng totoong kaligayahan. At walang takot dahil dala-dala mo ang pananampalataya kay Panginoong Hesus. Maraming salamat sa Panginoon sa mga taong naging instrumento para maisapuso ni Joaquin ang mga words ng Panginoon sa buhay niya. Maraming salamat din po kay Panginoong Hesus at sa iyo na purihin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon na pinasok mo na ang mundong pag-aasawa. Ang mundong hindi basta-basta, ngunit masaya kung naging sentro ang Panginoon sa mundong ito. Nak, sinabi mo sa akin na ikaw ay mag-aasawa na. Ako po ay talagang nabigla, umiiyak, dahil hindi ko alam kung ano ang nasa puso ko. Maging masaya ba ako o malungkot? Ang unang nasa isip ko ay, ikaw ay bata pa. Tanong ako sa sarili ko, kaya ba kaya ito ng anak ko? Paano kung may mga anak na ito? Paano niya ito i-handle at bubuhayin? Paano kung may dumating na hindi mo inaakalang problema? Makaya ba kaya niya ito? Takot ako dahil lalaki ka. Ikaw talaga ang padre de pamilya. At diyan nakafocus ang pagiging magandang pamilya. Paano kung wala ka ng trabaho dyan? Ano ang maipapakain mo sa pamilya mo? God, please help me. Ito talaga ang nasa isip ko sa puntong iyon. At alam ni Lord yan. Kaya nak, sana'y patawarin mo ako. Alam ko kung may mga panahon hindi tayo nagkakaunawaan dahil sa isang desisyon na ito. Dahil alam mo, hindi madali sa amin yun. Pero alam ni Lord God, hindi namin kaya.
yahan lagi kung ano man ang gusto at kaligayahan mo. Kaya sana'y pagpasok mo sa mundong ito, sana'y wag na wag kalimutan si kahit bata pa ikaw sa mundong ito. Ngunit kung nandyan si Jesus sa buhay niyo, alam ko hindi kayo niya pababayaan. Hingi ka lang ng guidance na sa Kanya. At huwag din kalimutan humingi ng payo sa mga kapatiran niya. At lalo na sa amin bilang mga magulang mo. Tandaan mo, nandito lang kami sa tabi mo. Wala man kaming may tutulong pinansyal. Ngunit ibigay namin ang kaya naming ibigay by the grace of God. 100% ang tulong para sa inyo. At nandito kami palaging nagdarasal para sa pagiging masaya at successful marriage. Na, Kin, ito rin ang masasabi ko sa iyo. Kagaya din ng sinabi ni Joy. Tanggapin mo si Joy ng lubos-lubos at mahalin mo siya ng totoo bilang bagong buhay at kasama mo sa habang buhay. Kung ano man ang mga ups and downs niya, sana'y tanggapin mo rin. At pag-usapan niyo ang lahat ng bagay na dapat pag-usapan. At dahil ikaw ay isang lalaki, na sana'y kalimutan mo ang pride mo. Kung ano man ang nandyan sa buhay mo, at matuto kang humingi ng tawad at magpatawad sa asawa mo para hindi lalala ang mga bagay na minsan pinagmulan ng away, maliit man ito o malaki. Para sa inyong dalawa, Kin at Joy, para sa kaligayahan ng iyong bagong mundo, mamahalin niyo ang isa't isa. Mag-uunawaan kayo, magbibigayan, magtutulungan at higit sa lahat, put God in your center. At huwag kalimutan magdasal at magsamba palagi kay God. At higit sa lahat, magpagamit sa anumang gawain para sa pag-glorify kay God. Huwag na huwag kalimutan magsabi ng both of you na mahal niyo ang isa't isa. At kung may problema, pag-usapan ng maayos at ilagay ang Panginoon sa center niyo at hingi ng guidance kung ano ang dapat gawain. Dito na lang po ako dahil alam ko mataas na masyado ang mensaheng ito. Happy wedding day ulit and God bless you. Bless your wedding to make the successful marriage. Thank you. Purihin ang Panginoon. Bye-bye. At lastly, basahin nyo na lang kung ano ang nakalagay o mensahe sa 1 Corinthians 7:33 at 35.